ICC itself acknowledges that it does not replace national courts but only intervenes when a state is unwilling or unable to prosecute. So why was President Duterte taken without going through the legal process in the Philippines? Why did the Marcos administration allow to forcibly remove him by passing the very system of justice that ICC claims to respect? Now, let's examine the ICC's vision and mission that supposedly ensures that the most serious crime do not go unpunished. Then I ask you, should the abduction of President Duterte, orchestrated by the Marcos administration, not also be punished? Was this not an act of kidnapping? Right? Executed under the pretense of justice, but carried out with impunity, right? Justice is delivered impartially and effectively. Was justice impartial when the Marcos administration conspired with the ICC to take President Duterte without due process? Was justice effective when an individual was forcibly removed without facing proper legal proceedings within his country? Nations work together to uphold international criminal law. But how can the ICC claim this when the entire world, and especially the Filipino people, saw how this so-called legal extraction? Legal extraction was nothing more than an abduction, a kidnapping that ignored Philippine sovereignty. How can international law be upheld when it is manipulated by political interest, allowing the Marcos administration to use the ICC as a tool for its own agenda? If the ICC truly stands for justice, then it must answer these questions. It cannot claim to be the guardian of the rule of law while violating its own principles. Justice is not selective. It is not dictated by those in power. Justice must be blind, fair, and grounded in due process. So, I ask ICC, I hope you are here, guys. Have you truly delivered justice impartially and effectively? Or have you allowed yourselves to be used as a weapon for political persecution by the Marcos administration? The world is watching, the Filipino people are watching, and history will judge. Mga kababayan, nakakalungkot dahil mismo ang ating presidente, ang Marcos Jr. administration, ay ipinagkanulo ang ating Pangulong Duterte na nagmahal, nagbigay ng mapayapang airport for 6 years, tinapos ang tanimbala, mga extortion sa airport, natakot yung mga negosyanteng tuliin dahil sila ay mga tax evaders. Binigyan ng 10 days, I believe 24 hours lang, ay nagbayad si Lucio Tan ng multi-billions na taxes na naibalik sa mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat po ako dahil ang nangyari kay Pangulong Duterte, although masakit sa kanyang pamilya, ito ay divine intervention para sa lahat ng mga Pilipino all over the world. Dahil kayo ngayon sa buong Europa ay nandito para ipakita ang pagmamahal not only for President Duterte, but sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kayo ay gising. Kayo ay nagmamahal sa bayan at hindi kayo bulag na nakikita na ninyo na ang presidente natin ay authenticated cocaine addict. The people of the Netherlands, I
I would like to let you know that the President of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., is authenticated cocaine addict. Why? I got the video authenticated in California. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan kanina sa vlog natin, meron ba kayong mga posters na bangag si bangag? Hindi kayo nakapaganda. Sa susunod natin, dapat meron tayo nun. So anyway, mga kababayan, sa hindi po nakakilala sa akin, ako po si Maharlika, dating supporter ng Marcos administration, nabudol, umasa sa unit team. Yes! Nanalo si Marcos Jr. nung, questionably pa ang kanyang pagkapanalo dahil merong, expose si Attorney Glenn Chong na dinaya nila yung 2022 election. So, questionably pa yan. It's sad lang kasi yung mga media ay hindi yan inuulat. May mga media ba dito? Mga bias media? Hi, guys! Sana iulat nyo yung tama sa Pilipinas. Sana iulat nyo yung pagiging authenticated na bangag ni Marcos. Hawak ko yung authentication actually, yung letter. But anyway, ako po ay dating supporter ng Marcos Jr. na umasa sa unit team na baguhin or bangon ng Pilipinas hanggang sa ako ay nagising sa katotohanan. Actually, during campaign pa lang, nakita ko na ang talagang pagiging ahas ni Liza Tanas. Bakit kamo, noong April 2022, nung ako ay napunta sa campaign na parang katulad dito, no? Nakita ko na yung hindi magandang pangitain, kaya minessage ko siya kasi personally, nagte-text kami, sabi ko sa kanya, Hitad. Hindi ko matawag yung pangalan niya. Sabi ko sa kanya, Hitad, ngayon pa lang napapaligiran ka na ng ahas. Hindi ko akalain siya pala yung ahas. So hanggang sa nag-expose na po tayo, nag-expose ng kanilang mga kasinungalingan. So ano ang reward ni Maharlika? Kaso! 4 cases na final sa Los Angeles, California, civil cases. 4 po, ginagastos ng gobyerno ng Marcos ang pera ng bawat OFW, bawat Pilipino para gipitin si Maharlika, para gurgurin ako dahil galit na galit sa ating isinisiwalat na katotohanan, lahat ng katiwalian, magsimula sa smuggling, kidnapping, look at now, ang ginawa kay Pangulong Duterte, Turkey extraction na ayaw i-report ng mainstream media, 2 minor de edad ang pinacilitate ng Marcos Jr., Liza Tanas, former DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr. at kanyang asawa para pinalabas na legal extraction, pero it was illegal extraction ang ginawa sa 2 minor de edad sa Turkey, at yan po ay available na yan sa mga social media, yung issue na yan. For 2 years na, and finally yung biktima, distressed mother ay lumabas na. Kaya po sabi ko sa aking mga vlog, hanggang sa huling patak ng dugo ko, lalabanan natin ang mga sindikato. Yes! Andiyan na yata ang ating Vice President. Yes! Mga palangga, Duterte! 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 Ayan na. Ay, akala ko si Inday. Okay, tuloy na natin mga palangga. So, gusto ko lang kayong pasalamatan, Senator Robin Padilla. So, gusto ko lang pasalamatan kayong lahat dahil nung ako ay nag-expose, akala ko nag-iisa lang ako. Hindi ako sumuko. Ang sabi ko nga sa inyo, mga jutang ginina, gumising na kayo! At now, andito tayong lahat, hindi lang sa Netherlands, kagabi sa Vancouver, Canada, buong mundo gumising at ipinakita ninyo
sa Marcos administration na hindi kayo sang-ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte at hindi kayo sang-ayon sa lahat ng kanilang korupsyon, kabulasugan at lahat ng kadyatahan. May censorship ba dito? Sorry I'm just being me. Alright? Walang sugarcoating. But ganun pa man, lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, ano? Pero gusto ko lang po bigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki sa isang payak na pamumuhay, umaakyat lang ako sa puno nun Tapos gusto akong gurgurin ng isang makapangyarihang berdugo. Bakit? I love you too, darling. Thank you so much. So, gusto ko lang pong bigyan kayo sa pahuling salita. Huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na ganun Kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko, ang tatapang niyong lahat. Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang. Bakit naman tayo matatakot sa mga adiktus? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo, isang maharlika, 4 na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang naggaso sa akin. Yung isa, dati ko pang tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang O-plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak, kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suminghot. Jotang Chininay laban ng Pilipinas! Bring PRRD home! Huwag tayong sumuko! Huwag tayong matakot sa mga dictus! Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much. Salamat!